So, ayun. So, good evening, Madlang people. Sa mga di pala nakakakilala sa akin, ako nga pala to. Ako lang to. Si Eltary. Yan. So, kamusta kayo? Kamusta yung ulit yung school nyo? Siyempre, yun na naman tinatanong. Pero may bagong tanong ngayon. Hindi. May bagong tanong kasi. Okay pa ba yung mga puso nyo? Last guidelines na relate natin kay Kuya Mubokbok. Yung tanong na nakakaramdam ka pa ba ng takot? Nakakaramdam ka ba ng takot? In these guidelines, tatanungin ko ulit kayo. Nakakaramdam ba kayo ng takot kapag alam mong may nagawa kang malis, may nagawa kang kasalanan sa isang tao? Ano ba yung mga halimbawa nito? Halimbawa lang nito ay yung kapag nasa school. Kapag exam, quiz, or long test man yan. Pag nangungopia ka, nakakaramdam ka ba ng takot? Bakit ka ba natatakot? Kasi baka mahuli ka ng loloko. O masabihan ng cheater ka. Nanloloko ka ng ibang tao. Sa tingin mo, dapat ka pa bang patawarin? O deserve mo pa bang patawarin? Sa ating pagbasa, sinasabi dito na natatandaan ng Panginoon ang kasalanan ng bawat tao. At ang mapaghiganti ay paghihigantihan din niya. Patawarin mo ang kapwa mo sa kanyang pagkukulang. Pag ikaw ay dumalangin sa Diyos, papatawarin ka rin naman. Isipin mo na lang yung mga taong nagkasala sa iyo. Sino ba siya? Sino-sino yung mga taong nagkasala sa iyo? At ano ba yung mga nagawa niyang kasalanan sa iyo? Niloko ka ba? Inasar ka ba? Sinaktan ka? O baka naman iniwan ka? Maraming pwedeng gawin ang ibang tao sa atin. But the big question is, kaya mo ba siyang patawarin? O gaganti ka o tayo sa kanya? Sabi nga ni Alexander Pope, to err is human, to forgive divine. Ano nga ba yung ibig sabihin ng readings natin ngayon? Patawarin mo ang kapwa mo. Para sa inyo, mahirap bang magpatawad? Pero ano ba yung sinasabi sa atin ni Jesus ngayon? Na once na nagpatawad ka, mapapatawad ka rin niya. Lalo na kapag humiling ka sa Kanya. Sabi rin sa Matthew 6:15, if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Napaka-solid nung verse na to kasi, di ba meron tayong kasabihan, ang Diyos nga nagpapatawad, tayo pa kaya? Imaginein mo na lang na kung hindi nagpapatawad yung Diyos, sa tingin mo ba magiging masaya tayo ngayon? Makukuha ba natin ngumiti kung hindi tayo papatawarin ng Diyos? Naalala ko tuloy yung time na may isang babae na sobrang nasinaktan ako.
dumating ako sa point na sinabi ko sa sarili ko, na never ko siyang mapapatawad. And sabi ko sa sarili ko, gusto ko siyang bawian. Or gusto kong gumante sa taong yun. Noong mga panahon din yun, hindi ko siya lubos na mapatawad dahil sa sakit na ginawa niya sa akin. At dahil doon, hindi ko rin namamalayan na nasasaktan ko na rin pala yung ibang tao, katulad ng pananakit niya sa akin. Pero day by day, iniisip ko na wala namang palang magandang may dudulot sa akin yun. Kaya naisip ko na hayaan na lang at ipagdasal siya. At si Lord na bahala sa kanya. Kunin mo na siya. Then nung nagawa ko yung part ko na hayaan, na ipagdasal, naisip ko na ayos din pala, na goods din pala na hindi tayo, or matutunan natin hindi gumanti, at mas okay na patawarin na lang natin yung mga kapwa natin na nagkaroon ng kasalanan sa atin. Kasi hindi naman kabawasan sa isang lalaki o babae kung magpapatawad ka. Magkakaroon ka pa ng peace at freedom. Tayo rin naman nagkakasala sa iba. Kahit ako nakakasakit din ako sa iba, pero pinatawad pa rin ako ng Diyos. At magagawa ko rin yun sa ibang tao. Sabi nga ni St. Paul, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y namamatay tayo para sa Panginoon. Mabuhay sa Panginoon at hindi para sa atin. Forgive others because you have been forgiven by God. Kaya I invite you na huwag nating pairalin yung galit sa ating puso dahil mas masarap mabuhay pag alam mo wala kang kaaway. So, yung sa praying time, una, ano ba yung nakastruck sa'yo sa passage or guidelines? Ano yung passage? Ay, yung sa passage po, yung ano? Eh, Pagka Tagalog, Ecclesiastico. Pag English, sika. Ay, sira pala. Siguro. Chapter 27. Then, ay,